Hallelujah. We glorify your name, O God. Hallelujah. Magandang umaga po sa ating lahat, sa mga HOM family na nasa kanilang mga tahanan. Magandang umaga po. Isang mapagpalang umaga. Hindi lang maganda, kundi mapagpala. Amen po ba? Hallelujah. Tuloy nga po sa araw na ito, tayo po'y patuloy na magagalak sa kabutihan ng Diyos dahil nakalipas na naman ang isang linggo, sinamahan tayo ng Panginoon, iningatan niya tayo, sinuplay niya ang pangailangan natin, patuloy tayong may kagalakan, bagamat nasa pandemic pa rin tayo. Pero praise God, dahil tayo yung mga anak ng Diyos at tayo po ay mananagumpay. Amen po ba? Hallelujah. Palakpakan nga po natin ang ating buhay na Panginoon. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Lord God, maraming pong salamat, Panginoon, sa panibagong buhay, Lord God, panibagong lakas na inyo pong binigay sa amin. Salamat, Panginoon, dahil may pagkakataon na naman kami, Panginoon, ang mga anak mo, ang mga harvesters, Panginoon, magsama-samang sumamba sa iyo, magpuri sa iyo, magnilay-nilay ng iyong pong mga salita, Panginoon, even sa kanya-kanya naming tahanan. We believe, Lord God, malayo man kami sa isa't isa, ngunit ang puso namin, Panginoon, ay pinaglapit-lapit mo, Panginoon, pinagsasama-sama mo sa iyong banal na presensya, at sama-sama kami, Panginoon, sa diwa ng pagpupuring pagsamba, lalapit sa iyong banal na trono, Panginoon, para purihin ka sa iyong kabutihan, Lord God, na ginawa sa amin sa buong isang linggong ito, upang sambahin at itaas ang iyong dakilang pangalan, Panginoon. Hallelujah. Tunay nga po, Diyos, kamangha-mangha ang lahat ng ginagawa mo sa aming mga buhay, Panginoon. Hallelujah. Tunay nga na hindi namin ipagpapalit ang presensya mo, Panginoon, tuwing linggo, Panginoon, sa ano pa mang bagay, Lord God, na alam ng mundo ito. Lord, ang oras na ito inilalaan namin para sambahin ka. Ang oras na ito inilalaan namin para umupo sa iyong presensya, Panginoon, at makinig, Panginoon, sa iyong mga salita upang kami muling mapalakas, O God. Hallelujah, Jesus. Lord, ang balay ko po sa inyo, ang puso ng bawat isa sa amin, Panginoon, ay hugasan mo ng ibanal na dugo, pakadalisahin mo, Panginoong Jesus, at kami, O Diyos, ay gawin mong banal na tahanan, O God, at panahanan kami ng ibanal na Espiritu, hugasan kami ng iyong banal na dugo, Panginoon, upang maging karapat-dapat kami tumayo sa iyong harapan at magbigay ng papuri at pasasalamat, pagsamba at pagdakila. Hallelujah. Maraming po salamat dahil alam ko, naririto ka sa amin. Lord, nasa tahanan ka ng bawat isa sa aming Panginoon Jesus. Buhay na kumikilos at kami, Panginoon, ay magpupuri, magdiriwang, Panginoon, magpapasalamat, O God. Hallelujah, sa iyong kabutihan sa buhay ng bawat isa sa amin. Hallelujah, Jesus. Samahan mo po kami sa aming pananambahan, O Lord God. Ipunin mo na yung banal na dugo, Panginoon, ang aming pong social media, Panginoon, ang aming pong online service, Panginoon. I-bless mo, Panginoon, at tuloy-tuloy kami makasamba sa iyo, Panginoon. Even, Lord God, sa aming pakikinig na iyong salita, Panginoon, kompleto po namin itong marinig, Panginoon, ang mensahe mo, Panginoon, kompletong maihayag, Panginoon, at makuha namin, Panginoon, ang pinaka-importanting mensahe mo sa amin, Lord God, sa araw na ito, upang kami patuloy, Lord God, na magtiwala sa iyo, upang patuloy kami lumakas, upang kami patuloy na mag-apoy sa aming pong pag-ibig sa iyo, Panginoong Jesus. Hallelujah. Lord, ang araw na ito ay sa iyo namin ibinibigay ang aming pong service, Panginoon, ang gawain, Panginoon, sa iyo po namin tinitiwala, Panginoon. Ang aming mga buhay, gamitin mo, Lord God, bilang instrumento ng iyong pagpapala, Panginoon, at kami sasamba sa iyo na may kagalakan. Aawit kami, Lord God, papalakpak, sasayaw sa anong kami naroon, Panginoon, para purihin ang iyong banal na pangalan. Salamat po, Diyos. We declare victory sa gawain mo. Hallelujah. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating buhay na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Pasalamat tayo. Awit ang
Panginoon, na binigay sa amin. Patuloy kaming tumatatag, patuloy kaming lumalakas, Panginoon. Ano man, Panginoon, ang hamon, Lord God, ng buhay sa mundong ito. Paano man kahirap, Panginoon, ang mga pinagdadaanan namin, Lord God, during this pandemic, Panginoon. We believe hindi kami nag-iisa, Panginoon. Kasama ka namin, O God. Alam po namin na hindi mo kami pababayaan, hindi mo kami iiwan, Panginoon. Sasamahan mo kami at patuloy ka namin pupurihin, Panginoon, habang kami nabubuhay, Panginoon. Patuloy kami maglilingkod sa iyo, Panginoon, dahil alam po namin sa huli, Lord God, tiyak na may kaligtasan kami at may gantimpala buhat sa iyo. Patuloy kami, Panginoon, mag-aalay ng aming papuri, Panginoon, at pagsamba sa iyong banal na pangalan. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Mawagod tayo ng buong puso. May kagalakan. Sumpa tayo sa buhay ng Panginoon. Sa aking pagsulong at pagdala sa iyo.
patuloy kami, Panginoon, sasamba sa iyo. Hallelujah. Salamat sa iyo.
sasamba, patuloy kami maglilingkod sa iyo. Ano man ang hirap, Panginoon, ang buhay sa mundo ito, nalalaman namin, Panginoon, sa piling mo, Panginoon, pagbalik mo at pumuhanit kami, O Diyos, kami may gantimpala ang buhay na walang hanggan. Nasa iyo lamang matatagpuan, Panginoon Jesus. Marami pong salamat. Salamat sa iyong presensya, Panginoon, na sumama sa aming pananambahan. Purihin ka at tinataas namin ang iyong dakila at banal na pangalan. Ang lahat ng anak ng Diyos ay sumigor ng Amen and Amen! Hallelujah! Praise the Lord. Isa pong magandang umaga muli sa bawat isa atin. Sa malaking pribilehiyo po para kay Pastor Atin ang gamitin ng Panginoon muli upang maghayag ng kanyang salita. Bago po tayo maglayag, no po, tanungin ko po kayo, pag nanonood po kayo ng movie like for example, Spider-Man. Sino po nakanood ng movie na Spider-Man? Okay, panood niyo po yun, no? Ano yung most exciting part na ikaw ay nanonood ng Spider-Man? Di ba yung exciting part doon, yung may nalaglag na babae? No po, from mataas na building, baba, nahulog siya. Kung kailan po, malapit na siya sa lalagapak sa floor, doon darating si Spider-Man talaga. Yun ang pinakamagandang parte doon di ba? Yung eksena po na yun, mga kapatid, ay pwede natin maihalin tulad sa buhay po natin. No po? Sometimes we feel na, Lord, malapit na po ako mag-give up. Lord, sagad na po sa buto ang sakit. Sagad na po sa buto ang hirap. But suddenly, we will experience God's hands na sasalo po sa atin. Sino po naka-experience na po nun? Amen? Na-experience po natin ang kabutihan ng Panginoon? Amen. Dahil yun po ang pangako ng Diyos sa atin. Na po, sa buhay natin ngayong pandemic, napakaganda pong pakinggan na meron tayong Diyos na hindi nagpapabaya sa atin. Amen po ba?
Napakagandang assurance po na meron tayong Diyos na kinakilalang buhay siya, hindi siya nagpapabaya, hindi siya natutulog, nakatunghay siya sa atin lagi. Napakapalad mo, kapatid, kung ikaw ay may relasyon sa Diyos na iyon. Hindi sapat na meron lang tayong relihiyon that we are all Christians, no po? Kung hindi lubos, kung yung Diyos ay kilala natin sa ating isip, ay karelasyon pa po natin. Amen. Taas nga po ang kamay na may relasyon sa Diyos. Praise the Lord. Congratulations sa iyo, kapatid, kasi wala kang dapat ipangamba sa panahon ngayon ng pandemic. Anuman po ang nangyari, we do not know what will happen tomorrow, but one thing we know and one thing we are sure of, the Lord will continue to protect us, to provide for us, and to give us prosperity this pandemic. That is always our declaration. Amen? Personally, yan po ang declaration ko. Lagi ko talagang literally po kino-confess that during this pandemic, na po, God will protect us, God will provide for us, and God will let us experience, we will experience His prosperity. Amen. Palakpan niya po natin ang ating mabuting Diyos. Praise the Lord. Amen. Glory to God. Napakasarap sa pakiramdam. Meron kang Diyos Ama na katulad niya na hindi nagpapabaya sa kanyang mga anak. And so this morning, patuloy po tayo na palalakasin ng Panginoon ng kanyang mensahe sa umagang ito na binigyan po natin ng title na The Promise of Salvation. Na po, kanino po natin idedepende ang ating buhay sa panahon na ito? Kapatid, kanino mo isasandal ang buhay mo? Marami po tayong pwedeng pagsandalan ng buhay po natin. Pwede po yung ating mga magulang, kung tayo po ay mga kabataan, katulad po ninyo, wala kayong iniisip kundi mag-aral or paano mananalo sa online games, no? Yun lang ating pinoproblema, o kaya gusto ba natin o hindi natin gusto yung pagkain. Yan lang ang generally pinoproblema ng mga kabataan. No po? So you are dependent on your parents. We may be dependent on our business. No po? We may be dependent on the company na pinapasukan po natin. No po? Or kung tumatanggap tayo ng remittance galing sa ibang bansa, maaaring doon na tayo dumepende. But you know, kapatid, lahat ng binanggit ni Pastor Ratin, ito po ay hindi matibay na sandigan sa panahon na ito. Bakit, Pastora? Kasi maaari po na mabankrupt yung company, maaari po ma-stop ma-close yung kumpanya, pinapasukan ng ating mga magulang. Anything can happen. So my question is, kanino mo iaasa o isasandal ang buhay mo sa panahon ng pandemyang ito? Ang panalangin ko po, makakuha tayo ng lakas sa pamamagitan ng salita ng Panginoon sa umagang ito. Praise the Lord. Wala tayong dapat ipangamba. Pwede man sabihin mo sa katabi mo, wala kang dapat ipangamba. Amen. Bakit? Yung Diyos na kinikilala mo, ang Diyos mo, ang Ama mo, He has promised us with His salvation. Yes, mga kapatid, salvation. And this salvation, we always think of this salvation as we'll go to heaven, we are already saved because we accepted Jesus in our hearts. But don't you know, mga kapatid, the promise of God, of His salvation, it can also be enjoyed as long as we are on earth. No po? Hindi lamang po ito kapag nawala na tayo sa lupa and we will go to heaven and enjoy life with God, with the angels of God, worshiping the Lord. Hindi lamang po iyon, mga kapatid. Yes, this is a good news for us that we can enjoy the salvation of God habang tayo ay nabubuhay sa mundo na ito. Ito po ang tatalakayin po natin. Salvation for today and for eternity. Na po. Yung salvation for today, na po, salvation means yung ngayon po, habang buhay pa tayo dito sa mundong ito, is a preservation from destruction or failure. Na po, ang saklolo ng Diyos, ang pagsagip ng Diyos, ito ay magpapapreserve sa iyo.
makakaiwas sa iyo, makakaalis sa iyo sa kapahamakan. No po, sa paninira ng kaaway, we all know that the works of Satan are only to destroy, kill, and steal. No po, magnakaw, pumatay, manira. Ito lang ang trabaho ni Satanas. And kung ito po ang ating tatalakayin, the salvation of God for us today is deliverance from danger or difficulty. No po, ang pagsaklolo ng Diyos sa atin, ito po ang pag-alis ng Diyos sa atin sa anumang pinsala, kahirapan o kapahamakan. Hindi ba masaya yon? Can we say amen? Can we say aloud, amen? Amen! No po, ito ang salvation sa ngayon. And when we talk about salvation for eternity, it's salvation, deliverance from the power and effect of sin. No po, ito naman po yung isang uri ng pagliligtas ng Diyos na ang epekto nito, or we can enjoy this salvation kapag tayo wala na sa mundo na ito. Na sigurado tayo na sa langit tayo pupunta eternally. That we will spend our life, our true life, because our life on earth is only temporary. Yes, mga kapatid, pansamantala lang ang buhay natin sa lupang ito. Ang pangwalang hanggan, it's either you'll spend it in heaven or in hell. No po, but praise be to God, kasi po tinanggap natin ng Panginoong Hesus at ito ang nagbibigay sa atin ng assurance, ng kasiguraduhan na sigurado 100% ikaw ay pupunta sa langit. You are saved. You are already saved. So, ang dalawang bagay po na ito, salvation for today and salvation for eternity, ito po ang ating tatalakayin ngayon. Bago po tayo lumayag, can we all bow down our heads po and let us pray. Heavenly Father, we thank you, Lord God, for this day. We are ready to listen to your message. Father, I humble myself before you and I ask the presence of your Holy Spirit to be with us. Please move as we listen to your word. Touch the heart of each and every one of us, Lord. Bless that person who is listening right now, Lord God. Bless his heart. Bless her heart, Lord God. Itong bisita namin, maybe this is the first time that she or he is listening right now, Lord. I ask you, Holy Spirit, to touch his heart, Lord God, and open his heart, Lord God, for this good news, Lord God, that is about to listen, Lord God. Salamat, Panginoon. Salamat po. And hayaan mo, tanggapin namin ang iyong mensahe ng buong buo, Panginoon. Maintindihan namin itong lahat at tumibay ang aming pananampalataya. Na matatapos ang mensaheng ito, handang-handa kaming harapin ang hamon ng mundo dahil alam namin, lagi kang sasaklolo sa amin na iyong mga anak. Salamat sa dakilang pag-ibig mo sa amin. Salamat sa iyong kabutihan sa amin, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Amen. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Praise the Lord. Praise God. Let us discuss the first one. Ano nga po ba yon? Salvation for today. Amen. Habang nabubuhay ka sa mundong ito, wala pa po tayo sa langit. Kaya marami po ang nagsasabing, tiis-tiisin mo na yung hirap na iyong dinadanas kasi wala pa tayo sa langit. Doon sa langit, masarap ang buhay natin. That may be true, kapatid, but that is half truth. Bakit? Kasi posible po na maranasan din po natin ang langit habang tayo po ay nasa lupa. Sino po ang naniniwala? Magsabi na amen. I totally agree, 100% mga kapatid. Posible po na habang ikaw at ako ay buhay pa sa mundong ito, maaari mong maranasan ang langit, the taste of heaven. No po, at ito po ay dahil lahat sa kabutihan ng Panginoon. At isang bagay po ang nais kong sabihin bago po ako lumayag sa salita ng Panginoon. Kung hindi mo pa tinatanggap ang Diyos bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng iyong buhay, ikaw lamang ay Kristiyano subalit walang relasyon. Anong ibig kong sabihin? Hindi ka tiyak na ikaw ay anak ng Diyos. Ngayon ang oras na tanggapin mo si Jesus sa iyong puso. Yun lamang po. No po,
ang Diyos, ang Panginoong Hesus ay kumakatok sa pintuan ng iyong puso at ang sabi ng Biblia, sino man magbubukas ng kanyang pintuan, no po, ako ay papasok sa iyong buhay. Magkakaroon po kayo ng relasyon sa Diyos. Yun lamang po ang sabi ng Biblia. Kung ikaw ay merong Hesus sa iyong puso, si Jesus ay nananahan sa iyong puso, tinanggap mo si Jesus sa iyong puso, ikaw ay may kaligtasan. Tiyak na ikaw ay ligtas. Later, we will discuss that. But this is the first thing that I'm going to tell you, mga kapatid. Hindi po natin mararanasan ang langit sa lupa kung hindi mo karelasyon ang Diyos. At papaano mo magiging karelasyon ng Diyos? Tanggapin mo si Jesus sa iyong puso, sa iyong buhay. Wala na pong ibang pamamaraan. Na po, kung kailangan mo po ng tulong, pwede kang lumapit sa nag-invite sa iyo or sa care group leader nyo and you want to be sure that you want to be accepted, to accept Jesus in your life. Gustong-gusto po namin kayong tulungan. Na po. Now, yun po ang katotohanan. Kailangan tatay mo muna ang Diyos bago kanya maging anak at bago mo malasap ang kabutihan ng Panginoon. Ngayon po mga kapatid, tingnan natin, paano natin mapapatunayan na ang Diyos nga po ay nagliligtas sa kanya mga anak? Let's open our Bible in 2 Peter chapter 2 verse 9. 2 Peter chapter 2 verse 9. Ang sabi po dito, for if God did not spare angels when they sinned, but sent them to hell, putting them in chains of darkness to be held for judgment. If He did not spare the ancient world when He brought the flood on its ungodly people, but protected Noah, a preacher of righteousness, and 7 others, if He condemned the cities of Sodom and Gomorrah by burning them to ashes and made them an example of what is going to happen to the ungodly, and if He rescued Lot, a righteous man, who was distressed by the depraved conduct of lawless, for that righteous man, living among them day after day, was tormented in his righteous soul by the lawless deeds he saw and heard. If this is so, listen to this, mga kapatid, then the Lord knows how to rescue the godly from trials. The Lord knows how to rescue the godly from trials. Alam ng Diyos papaano sasaklolohan ang mga makadiyos sa kanilang mga pagsubok and to hold the unrighteous for punishment on the day of judgment. Yes, mga kapatid, God knows how to rescue you and when to rescue you. Nais ko pong ulitin yon at bigyan ng diin. Kapatid, listen to this. Alam ng Diyos kung papaano kanya sasaklolohan. At alam ng Diyos kailan kanya sasaklolohan. Remember the movie Spider-Man? No po, bakit hindi na lang bago nahulog ang babae o doon sa malapit pa lang sa building, inantay pa talagang bago lumagapak sa lupa, bago dumating si Spider-Man. Kasi yun ang sabi ng direktor eh. No po, yun ang sabi ng direktor, sa ating pong buhay kapatid, tandaan mo ito, alam ng Diyos kung kailan siya sasaklolo sa iyong buhay. Alam ng Diyos ang timing. Hindi nalilate ang Panginoon, mga kapatid. Hindi kailanman siya nalilate. Laging on time ang Diyos sa pagsaklolo sa atin. Amen po ba? Amen. Na po, let's discuss the first one, mga kapatid. The promise of salvation today. Remember the story of Daniel nung siya po ay naipatapon sa maraming nagngangalit na mga leon? Naalala niyo po yung kwento na yon, na ipinagbawal po sa kanilang lugar na manalangin at sumamba sa ibang Diyos, na po, maliban sa hari. Subalit itong si Daniel, nang marinig niya ang bagong batas na yon, hindi siya natinag. Na po, binuksan niya pa yung bintana ng kanyang kwarto at talaga naman ipinakita niya. Hindi siya pumunta sa ilalim ng kanyang bahay at nagtagot doon nalalangin. Hindi ho. Hindi ho siya natinag, hindi ho siya natakot. No po, ipinakita niya pa rin po na sinasamba ko ang Diyos. Wala akong pakialam sa inyong batas. Eto, pinaniniwalaan ko.
And true enough, dahil po doon, siya po ay napatapon sa napakaraming leon. Na po, ano nangyari? In Daniel chapter 6 verse 16, so the king gave the order, and they brought Daniel and threw him into the lion's den. No po, tayo nga, pagka pumupunta tayo sa Manila Zoo, takot na takot tayo sa mga leon eh. Ito marami po. No po. The king said to Daniel, may your God, whom you serve continually, rescue you. Napakaganda ng description ng mahal na hari kay Daniel. No po. Dahil nakita niya, matalino itong hari na ito, nakita niya kung gaano katapat si Daniel na hindi po siya natakot, na patuloy niya nais na paglingkuran ng kanyang Diyos. Kaya sabi niya kay Daniel, Daniel, nawa ang Diyos mo na pinaglilingkuran mo ng tapat at tuloy-tuloy, sana saklolohan ka niya. Dahil wala magagawa ang hari, kahit na may pabor ang hari kay Daniel, kahit nababaitan ang hari kay Daniel, dahil ito'y batas at sinabi niya ito, hindi ito pwedeng baliin. No po, kaya naipatapon si Daniel sa napakaraming leon at ano po ang nangyari? Hindi ho nakanti si Daniel. Bakit? Anong ginawa ng Diyos? In Daniel chapter 6 verse 22, my God, sabi ni Daniel, hindi ho ako napano. Bakit? Because my God sent His angel and He shut the mouths of the lions. Ang Diyos ko po, nagpadala ng mga anghel at pinatikom niya ang mga bibig ng mga leon. They have not hurt me. Hindi po nila ako sinaktan. Because I was found innocent in His sight. Dahil nakita po ng Diyos na inosente ako, nor have I ever done any wrong before you, O King. At wala ho akong atraso sa iyo, mahal na hari. Napakagandang pananampalataya, mga kapatid. And you know, when you read the following verses in the end, because of this, na-amaze ang mahal na hari, and he promoted Daniel. That is the truth, mga kapatid. When we look up to God and consider Him, take Him as your Savior, ano man ang kalagayan mo, kapatid, magiging pahirap man itong buhay na ito sa lupa ngayon, pahirap ng pahirap ang krisis, no po, nabawasan ang mga araw ng pagtrabaho ng ating mga asawa. Hindi tumataas ang sweldo, subalit ang mga bilihin ay tumataas. No po, humirap man po ng humirap, mga kapatid. Ang buhay natin ngayon, mga kapatid, giriin man po tayo ng tadhana, lumaki man ang hamon sa buhay na ito, kapatid. Pero ikaw na umaasa sa Diyos, kung ikaw ay nagtitiwala sa Kanya at lagi mong kino-confess, dinideclare na ang Diyos ko, lagi niya akong sasaklolohan, hindi ako matatakot. Kahit, mga kapatid, nasa bingit na ng kamatayan, even though I walk through the valley of the shadow of death, ang sabi ni David, I will fear no evil, for you are with me, for God is with me. Is this the faith that you have right now? Congratulations, kapatid, if you have this kind of faith. That you always believe even in the midst of unbelievable situation. That you still choose to believe and hold on to God's promises. My God is my salvation. Whom shall I fear? If you have this kind of faith, congratulations, kapatid, because God will preserve you. He will protect you. He will prosper your life. He will provide all your needs and even beyond your needs. Na po, this is the truth, mga kapatid. In the life of Daniel, he experienced the rescue, the salvation of his God. Hallelujah. Even in the life of Shadrach, Meshach, and Abednego, kung tayo po'y aatras in chapter 3 of Daniel, na po, patungkol pa rin po ito sa pananampalataya ng tatlong tao na ito, na matuwid na tao ni Shadrach, Meshach, at Abednego.
na ang hari ay gumawa ng kanyang imahe at gusto niya lahat ng mga tao ay yuyuko dito. Subalit si Shadrach, Meshach at Abednego, they chose not to bow down to other gods except to their God, the God whom they believe. Kaya po sila din ay nai-report sa hari. No po? Kaya sabi ng hari, kayo ay aking ipatatapon sa naglalagablab na apoy. Then what God, with a small g, God, then what God will be able to rescue you from my hand? Sinong Diyos ang sasaklolo sa inyo sa aking mga kamay? You know, mga kapatid, when you read between the lines of what the king said, then what God? Sinong Diyos? Because in their time, they believe in many gods. With a small g, G-O-D-S, many gods. Sinong Diyos? Diyos ba ng araw? Diyos ng buwan? Diyos ng puno? Diyos ng karagatan? Sinong Diyos ang sasaklolo sa inyo sa aking mga kamay kapag naipatapon ko na kayo sa naglalagablab na apoy? Ayaw niyong sumamba sa imahe, Diyos-Diyosan na aking ipinatayo? Parurusahan ko kayo. Sinong Diyos ang makakapagligtas sa inyo sa aking kaparusahan? But you know, I believe at the back of the minds of Shadrach, Meshach, and Abednego, hindi small g ang God namin. At the back of their minds, ni Shadrach, Meshach, at Abednego, sinasabi nila, hindi mo kilala ang Diyos namin. Hindi ho sila natakot. Hindi ho sila natakot. Na po, bakit? Ito po ang tugon ni Shadrach, Meshach at Abednego sa pananakot ng hari. Ayaw niyong sumamba sa Diyos-Diyosan na aking tinayo? O sige, ipatatapon ko kayo sa naglalagablab na apoy. Ang sabi ng Shadrach, Meshach at Abednego, O Nebuchadnezzar, we do not need to defend ourselves before you in this matter. Hindi namin kailangan i-explain ang aming sarili o pagtanggol ang aming sarili sa inyong harapan. Napakayabang ng dating, if we are thrown into the blazing furnace, kung kami po yung mapapatapon nga sa nagaglagablab na apoy, the God we serve, ang Diyos na aming pinaglilingkuran, is able to save us from it. They are 100% sure. Kaya niya kaming iligtas sa naglalagablab na apoy, and He will rescue us from your hand, O King. Ililigtas niya kami sa iyong mga kamay, mahal na hari. Let us take a look at the faith of these three men. Let us look how big their faith is in this situation. Trying times. Na ginigiri, tinetest ang kanilang pananampalataya if they are going to bow down to other gods in the image of the God that was made by the hand of human beings. O pagpapalit ba nila ito sa kanilang buhay na Diyos, na kanilang naranasan ng totoo ang Diyos na kinikilala nila ay buhay at hindi yari sa kamay ng tao. No po, hindi ho sila natakot at siguradong sila na kaya silang iligtas ng kanilang Diyos. While we are listening to the Word of God this morning, may I ask you, kapatid, in these trying times, in this situation that we are in po, mga kapatid, naniniwala po ba tayo na kaya tayong iligtas ng Diyos? Sa anumang sitwasyon po natin. Anong sitwasyon mo sa umagang ito, kapatid? Naniniwala ka ba? Is this your declaration that God will save me with all this poverty, scarcity, kakulangan? God will save me. God will provide for me. God will protect me. He will cover me with the precious blood of His Son, Jesus Christ, and will protect me from any virus. Lumalaganap na mga virus na ito. Is this your faith, kapatid? Come on, let's have this kind of faith. The faith that Shadrach, Meshach, and Abednego have. Mga kapatid, this morning, let's take this kind of faith, mga kapatid. At hindi pa po ito yan.
Nag-level up pa po ang faith ng tatlong mama na ito. Bakit po? Sabi sa 18, but even if he does not, teka, kanina, ang sabi nila, ililigtas sila ng Diyos. Pero ang sabi nila, pero kung hindi kami ililigtas ng Diyos, there are times that we feel that God has forgotten us. There are times that we feel na kapag humihirap na po ang sitwasyon ng ating buhay, tinatanong na natin ang Panginoon, Lord, naririnig mo ba ako? Lord, mahal mo pa ba ako? Bakit ang hirap na, ang tagal na, Panginoon? But as we take a look on the faith that these three men have, they said, we will not worship, we will not serve your God. Because we believe that God is able, the God whom we serve will rescue us and is able to rescue us. But even if He does not, we want you to know, O King, that we will not serve your gods or worship the image of gold you have set up. Hindi po namin paglilingkuran at hindi kami sasamba sa Diyos-Diyosan na iyong itinayo. There are times in our life that our faith is being tested by the Lord. That we really want to give up already. But let us take a look on the faith of these three men. There are times that the Lord will allow us to hit the border. Na po, pahirap ng pahirap. Pero mga kapatid, I want you to know na kahit umihirap po ang buhay, it doesn't mean na pinabayaan na po tayo ng Panginoon. Habang umihirap po ang buhay, kasama pa rin po natin ang Diyos. Amen. Hindi po tayo pababayaan ng Diyos. Habang umihirap, kasama po natin ang Diyos. Every step of our way. Keep the faith, kapatid. Keep that faith burning in your hearts. Declare always that God will rescue me. I will be steadfast on my love for the Lord. I will still praise the Lord. I will still thank the Lord in any circumstance. Kapatid, let this be the declaration of your heart. Let this be the utterance of your mouth, kapatid, na hindi po negatibo o mga nakakalungkot na mga bagay ang lumalabas sa ating mga labi, kundi mga positibong bagay, mga magagandang bagay, in spite of difficult times, mga kapatid. Can we say amen to that? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Nakaka-amaze po ang pananampalataya ni Shadrach, Meshach, and Abednego. Kaya po, anong nangyari? Hindi po sila nakanti ng apoy. Ni isang hibla ng kanilang buhok, hindi ho nasunog. Ni hindi sila nag-amoy-apoy. Kaya gulat na gulat ang hari. Nga po, kung inyo rin pong babasahin, sa mga susunod na mga verse, in the end, si Shadrach, Meshach, and Abednego na-promote din po. And so, paano natin ito i-conclude? Sa gitna ng kahirapan, na ikaw ay sinusubok, ako ay sinusubok ang aking pananampalataya, at nais mo nang gumimbap, wag, kapatid. Go back to your faith. Gaano mo kilala ang Diyos? Ano ang paniniwala mo sa Diyos? Ano mga pangako ng Diyos na alam mo? Ito ang kapitan mo, kapatid, sa gitna ng kahirapan. Amen? Dahil ang bunga nito, kapatid, ay pagpapala. Kung mananatili kang tapat sa Diyos at hindi ka magpapatangay sa kasinungalingan ng kaaway, kung mananatili kang tapat na naglilingkod sa Diyos at magagandang bagay, positibong bagay ang lumalabas sa iyong labi, kapatid, in the end, you and I will be promoted by God. There is God's blessings. Palakpakan natin ang Diyos. Praise the Lord. Amen. Thank you, Lord. Praise the Lord. Ganun po magligtas ang ating Diyos.
In Psalm 34, let us open our Bible in verse 1. Psalm 34. Ang sabi ni David dito, I will extol the Lord at all times. His praise will always be on my lips. I will glory in the Lord. Let the afflicted hear and rejoice. Glorify the Lord with me. Let us exalt His name together. I sought the Lord, and He answered me. He delivered me from all my fears. Those who look to Him are radiant. Their faces are never covered with shame. This poor man called, and the Lord heard him. He saved him out of his troubles. The angel of the Lord encamps around those who fear Him, and He delivers them. Taste and see that the Lord is good. Blessed is the one who takes refuge in Him. For fear the Lord, you His holy people. For those who fear Him lack nothing. The lions may grow weak and hungry, but those who seek the Lord, ang sino mang naghahanap sa Diyos, ang Diyos ang unang tinatakbuhan, lack no good thing. Hindi sila mawawalan ng mga mabubuting bagay. Hallelujah! Let's go back to our focal verse sa ating binasa in Psalm 34. And sabi dito, those who look to Him in times of difficulties, pag humihirap na po ang sitwasyon, ang mga taong nakatingin sa Diyos. Hallelujah. Those who look to Him are radiant. Nagniningning ang kanilang mga muka. Nananatili ang ngiti sa kanilang mga labi. Ano ito? Pa-plastic? Hindi ho. Dahil nananatili ang kanilang ngiti sa kanilang mga labi. Positibong pananaw dahil sila'y nakatingin sa Diyos, hindi nakatingin sa kawalan. Nakatingin sa Diyos, hindi nakatingin sa kahirapan. Nakatingin sa Diyos, hindi nakatingin sa sitwasyon. Dahil kapag tayo nakatingin sa Diyos, puro magaganda ang ating makikita. Positibo ang ating makikita. Their faces are not covered with shame. Ang kanilang mga mukha ay hindi taklob ng kahihiyan. Ito po yung napakaganda. This poor man, bakit po tinawag ng poor? Kawawa naman po ang mga mayayaman. Yumaman dahil sa kanilang kasipagan. I remember Manny Pacquiao, kompleto na, mayaman na, genuine pa ang kanyang relasyon sa Diyos. Paano hindi para sa kanya ang verse na ito? This poor man called and the Lord heard him. Paano yung mga mayayaman, hindi sila pakikinggan ng Diyos? Hindi ho. Ang poor na sinasabi ho dito, poor in the spirit. Yung taong pakiramdam niya, mahirap siya at kailangan niya Diyos. Yun po. This poor man called and the Lord heard him. Dinidinig siya ng Diyos and He saved him out of all his troubles. Ang tao na laging sa Diyos ang tuon, sasagipin siya ng Diyos sa kanyang mga problema. Sasagipin siya ng Diyos sa kanyang kahirapan. Ang taong laging naglilingkod sa Panginoon, I will serve you, Lord. You know, I have personal experience this past few weeks na talagang sa akin muna po ipinaramdam ng Panginoon ang salita na ito. Na nabawasan po ng araw ang pagtrabaho ng aking asawa. And we have, pag-akinse po, maraming Judith at Juna. No po. And andyan na eksena na si Tanas, we know that, no po. Bulong-bulong-bulong na po yan, no po. At naroon na po na nalulungkot na po ako, naaburido na po si Pastora Tin, no po. But the Lord reminded me of His word, no. I stood up and declared, Lord, hindi ka magkukulang sa iyong anak. I will look up to you. And true enough, mga kapatid, isa na bayaran. Lahat, hindi pa ho ako tapos. Meron pa ho sa mga susunod na mga linggo. Pero isa-isa ho, totoo ho, na ililigtas tayo ng Panginoon. The poor man called. Tumawag tayo sa Diyos. Look to Jesus. Pakikinggan tayo ng Diyos, sasagipin tayo ng Diyos sa ating mga troubles, sa ating mga problema.
That's the salvation of God for today. Yes, He knows how to rescue you, kapatid. Huwag natin tuturuan ng Diyos. May kapamaraanan ng Diyos. Lord, ito na po yung uutangan ko. Minsan hindi ganun. Minsan ganun nyo. May gagamitin ng tao, pahiramin ka saglit. Pero hindi laging ganun. Sometimes, I heard one story, merong pera, kagat-gagat ng aso, nakita ng isang pastor nakabalot and right enough for their need dahil may sakit ang kanyang anak. They waited for 1 week but nobody claimed the money. Wala pong naghahanap ng pera. Sa kanila talaga yun at yun po nagamit nila pampa-hospital ng kanyang anak. Itong pastor na ito. Pastor taga Mindanao. I will never forget that story. God knows how to rescue us, how to save us. And He knows when. Hindi natin pwedeng turuan ng Diyos na, Lord, ngayon na. Paano kung sa tingin ng Diyos, hindi ngayon, bukas pa? Let us trust the Lord. Pwede mo ba sabihin sa katabi mo, pagtiwalaan mo ang Diyos, sa timing ng Diyos. Now, anong sitwasyon mo sa araw na ito, kapatid? Look to Jesus. The second salvation of God for us is salvation for eternity. Sinisave ka ng Diyos habang ikaw ay nasa lupa, pero itong pinakamagandang kaligtasan na ibinigay sa atin ng Diyos. That when we die on earth, mawawala na itong flesh na ito, but our spirit is alive, it will go to heaven or in hell. Matthew chapter 1 verse 21, she will give birth to a son, si Mary, and you are to give him the name Jesus because he will save his people from their sins. Bibigyan mo siya ng pangalang Jesus dahil ililigtas niya ang kanyang mga tao sa kanilang kasalanan. Ano ngayon? Anong impact nito kung tayo makasalanan? Bakit? Malaki problema natin. Dahil lahat tayo ay pupunta sa impyerno. For the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan natin ay kamatayan. We will all go to hell. We will all die. And yun po ang pinakamalaking problema natin. Hindi natin malaking problema kapag wala tayong makain o hindi masarap ang ulam natin or wala tayong ganirang bagay. That's not our big problem. Our big problem is when we die, we'll go to hell. But praise be to God. Thanks be to God. Dahil ang sabi niya sa John 3:16, 17, for God so loved the world that He gave His one and only Son, who is that Jesus, that whoever believes in Jesus shall not perish, but have eternal life. This is the promise of God. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him. God has promised to save us. Mga kapatid, He promised to save us if we will only believe. Ikaw na kaibigan ko, ikaw na kamag-anak namin, ikaw na anak ng Diyos, God has promised to rescue you from the death, from eternal condemnation, eternal suffering in hell. Ikaw ba ay sigurado, kapatid, that when you die, you will go to heaven? Yes, kapatid, pwede kang maging sigurado. Oo, kaibigan, pwede kang maging sigurado. Receive Jesus in your life. Accept Jesus in your life as your Lord and personal Savior. Our God has no favoritism. Mayaman, mahirap, may pinag-aralan, wala. Sikat o hindi, ordinaryo or extraordinary ka tao. God has no favoritism. If you will come to God and choose to open your heart and decide to open your heart and invite Jesus to enter in your heart and accept Jesus in your life, kaibigan, God will save you from hell. And that is the truth.
And the Word of God is not lying. The Word of God tells us that if you have Jesus in your heart, you will be saved. You will have eternal life in heaven with our Father. Tanggapin mo si Jesus sa iyong buhay, magkakaroon ka ng kaligtasan. Saan? Kaligtasan sa impyerno. Kung si Daniel ay niligtas ng Diyos, kung si Shadrach, Meshach, Abednego ay niligtas ng Diyos, ikaw ay kaya ding iligtas ng Diyos kung magdedesisyon ka ngayon. We will be forever grateful kung ikaw ay tinanggap mo na ang Diyos at anak ka ng Diyos. Be forever grateful dun sa kaligtasan iyong tinanggap. And do not take it for granted. Always be thankful. Always thank the Lord. God, thank you for you saved me. Even if I have committed many sins before you, ako'y marumi, ako'y maraming kasalanan, ako'y hindi ka mahal-mahal, pero pinili mo pa rin ako at iniligtas mo pa rin ako. At ako ay sigurado na when I die, I will go to heaven with you. Thank you, Lord. Kapatid, always be grateful sa salvation na iyong tinanggap. God has promised to save us, and we can enjoy His salvation while we live on earth up to our second life in heaven, today and for eternity. No po? Bago po tayo magtapos, after we heard the word of the Lord, that God has promised His salvation for us, ngayon, habang tayo buhay pa sa mundong ito, at kapag patay na tayo, wala na tayo sa mundong ito, He saved us, He gave us eternal life. Praise the Lord. Anong iyong gagawin? Number 1, chin up, He will save you. Ano man ang iyong kalagayan sa oras na ito, kapatid, taas mo ang iyong paningin sa Diyos. Be proud, not because you are magaling, not because you have this and that, you have big company, you have good position in your company, you're famous, and you have good business. Hindi po yun. But be proud because you have God who is alive and who loves you so much and cares for you so much. The God will never leave you. Ano man ang kalagayan mo ngayon, ano man ang sitwasyon mo ngayon, kaibigan, kapatid, chin up. Be proud that you have God in your life who will always save you no matter what. That if you will only call upon Him, look up to Him, and be poor in the Spirit and in the spirit of humility, tell Him, Lord, I need you. I need your help. I need you more than anyone else and anything else. I need you. If you have this kind of faith, kapatid, you will be saved from any circumstance that you are in right now. Chin up, He will save you. Second, abide in Jesus. Abide in Jesus. Manatili ka kay Jesus. Huwag kang lalayo kay Jesus. Pwedeng lumipat ng church, pero huwag kang magpapalit ng Diyos. Abide in Jesus. Do not turn your back from Jesus. Manatili ka nakakonekta kay Kristo. He is the true vine. Do not be connected to your religion. Do not be connected to the leader of your religion, but be connected to Jesus because He is only the true vine. And when He is the true vine, kapatid, the juice that flows in Him will also flow to you, kapatid. The same love, the same power, the same riches, the same wealth, the same wisdom, kapatid, the same joy, the same peace, hallelujah, will flow to you from Him. So always abide, always be connected to Jesus. And lastly, never compromise your faith. Huwag mong ikokompromiso ang pananampalataya mo. Be a radical Christian. If you are a Christian, be a Christian. Be attractive to the people around you, that you have a good testimony. Huwag kang TikTok ng TikTok. Sayaw ka ng sayaw, parang ang uod. Dahil hindi ito gawa ng isang Kristiyano. Hindi yan ang galaw ng isang Kristiyano.
Huwag tayo nagmumura. Ang mga bisyo itapo na natin. Ang mga bagay, ugali na hindi nararapat sa anak ng Diyos, intentionally leave them. And I believe if you have this determination and courage to change, God, by His grace, will help you change, will help us change, kapatid. Never compromise your faith. Let the world know that you are a Christian. Iwagayway po natin ang ating bandera na ikaw at ako ay Kristiyano kahit saan tayo magpunta. Be identified as a believer. Be identified as a Christian. And not only a Christian, a small b, born, and small a, again, and capital C, Christian. You are a born-again Christian. You are not an ordinary Christian, but God gave you new life. You are renewed. You are reborn, Christian. Christian before, you are a Christian before, you are already a Christian. You know Jesus already, but you don't have relationship with Jesus before. But when you accepted Jesus in your heart, God breathed on you. He gave you new life. And your spirit in you has a new life. That is why you are called not only a Christian, and you are born again. Ano yun na born again? Your spirit. He gave you new life. And when God gave you new life, you will have new character, you will have new lifestyle, you have new mindset, you have new Christian disciplines, you have new habits, you have daily new routines. No po? Because the old has gone and the new has come. You are new already. N-E-W, bago. Never compromise your faith. Let the world know that you're a Christian. In social media, in Facebook, Twitter, Instagram, let the people know that you are a born-again Christian. That God saved you, that God renewed you, that God gave you new life. Congratulations, kapatid, for listening to the Word of God. Yes, you can. Anong gagawin mo? C, chin up. He will save you. A, abide in Jesus. N, never compromise your faith. Let us pray. Heavenly Father, we thank you, Lord God, for your word this morning. We thank you, God, for this fresh revelation that we have heard, Lord God. Father, I ask you, God, itong kapatid na nakikinig sa oras na ito, tulungan niyo po siya sa anuman sitwasyon niya sa oras na ito, sa araw na ito, God, anong kalalagayan niya. Lord, please save us. And today, we look up to you and declare that you are our Savior today as long as we live on earth, and tomorrow when we face you, God. We thank you, God, that we are protected, well provided, and will experience your prosperity this pandemic because you are our Savior. We thank you for the promise of salvation. Pagpalain mo ang mga kapatid na nakikinig sa oras na ito. Pagpalain mo ang tao na yan na sa kauna-unahang beses narinig ang mabuting balita na ito. Salamat sa pagkakataong ito, hindi aksidente na siya ay makarinig ng iyong salita. Hallelujah. At kung ikaw, kapatid, ay kauna-unahan mo palang makarinig ng mabuting balita na ito, I invite you to follow this prayer of acceptance, pagtanggap sa Panginoong Hesus. Because in Revelation chapter 3 verse 20, He said, kumakatok siya sa iyong puso. Ang tanong ko, pagbubuksan mo ba ang Panginoong Hesus? Nais mo bang tanggapin ang Panginoong Hesus sa iyong buhay? Inanyayahan kitang sumunod sa mikling panalangin na ito. Panginoon, marami pong salamat sa narinig kong mabuting balita na ako ay pwede mong iligtas pala sa tiyak na kapahamakan sa impyerno. Sa oras na ito, nagpapakumbaba po ako. Humingi ako ng patawad
sa lahat ng aking kasalanan mula pagkabata hanggang sa oras na ito. Linisin mo ang aking puso, Panginoon. At sa oras na ito, tinatanggap kita, Panginoong Hesus, bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng aking buhay. Tinatanggap ko po ang iyong regalo na kaligtasan at buhay na walang hanggan. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. At anong oras man ako, kunin mo. Sigurado ako, sa iyo ko pupunta. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Panginoon, salamat dahil lagi kaming makakatiyak na kami ligtas kapag kami ay nasa iyo. Salamat sa kapatid na yan na tinanggap ka sa unang pagkakataon at simula ngayon iniling ko ang iyong banal na espiritu ay kumilos sa kanyang buhay. Father, I declare blessing sa mga pamilya na nakikinig sa oras na ito. We thank you for your goodness, faithfulness, and mercy and grace. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Amen. Praise God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Marami pong salamat. Bago po ako magtapos, mga kapatid, nais ko pong sabihin na kahit hindi nakalista ang pangalan mo sa ayuda, maging grateful ka dahil ang pangalan mo nakalista sa listahan sa langit. Amen! Praise God. Pero mas maganda pa rin, nakalista tayo sa ayuda. Manatili tayo nananampalataya. Hindi pa po tapos ang pag-release ng listahan ng ayuda ng ating munisipyo. Pagpalain po tayo ng Panginoon, mga kapatid. God bless you po. Praise God! Sa pagkakataon pong ito, mga kapatid, alam ko po na tayo nakinig ng salita ng Panginoon. Hayaan po natin na sa oras na ito ay ipanalangin ko po kayo sa ating pagtatapos. Shall we all rise up? Tumayo po tayong lahat at tayo po ay manalangin. Praise the Lord. Panginoon, marami pong salamat sa aming nagtapos na gawain na ito. Salamat sa kaibigan na yan, kapatid na yan na sumama sa amin, sumamba online, Lord God. We thank you, Lord God, dahil alam namin hindi pa ko iyo tapos sa iyong pagtatrabaho sa aming buhay and you will continue to use us mightily and effectively sa pagsulong ng iyong mabuting balita ng iyong Ebanghelyo. Gamitin mo po kami. Pagpalain niyo po ang mga care groups online, Lord God, na hindi po namin kaligtaan ang magpalakasan sa bawat isa, pag-usapan ang tungkol sa pag-ibig mo, Panginoon. Hayaan mong hindi makakilos ang kaaway ni Satanas sa aming mga buhay, Panginoon. Hayaan niyo po, Panginoon, na manatili ang apoy sa puso namin. Hallelujah, ang pag-ibig namin sa iyo, O Diyos. Pagpalain mo ang bawat pamilya ng Harvest. Pagpalain mo ang bawat pamilyang nakikinig sa amin sa oras na ito, O Diyos. Samahan niyo po kami sa magdadaang isang linggo na naman na ito, God. Ano mang hamon namin kakarapin, alam namin, lagi mo kaming ililigtas, lagi mo kaming sasakluluhan. Magtitiwala kami sa iyo, Lord God, kami aasa sa iyo, Panginoon. Salamat po sa pangalan ni Jesus, lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen! Amen! Praise the Lord! Praise God! Maraming salamat, mga kapatid. Pagpalain po kayong lahat ng Panginoon. Bye-bye po! Praise God!